Come on mga sir, here we go! Boruto 2 Blue Vortex Chapter 33 Spoilers! Tuloy-tuloy nga ang bakbakan kontra dito sa mga mamushi na siyang dahil na nga din upang makaramdam na nga ng pagod itong si Daemon, lalot sa hindi birong napakaraming bilang na mga to na siyang dahil nga din upang lalo nga siyang mahirapan na maprotektahan nga ang kanyang kapatid na si Ada. Ayan na nga ang mga mamushi, dadakmain na nga si Ada. Ano nang gagawin mo, boy? Inujin niya manaka. Pumunta na nga din dito sa lugar ng bakbakan at mangyaring agad-agad nga rin itong sumugod para nga kanain itong isang mamushi na siyang dahil nga din upang mapahamak nga siya dito at malagay na naman sa alanganin. Paalam na nga ba dito kay Inujin? Kawaki, wala pa ring bitaw matapos nga niya mag-overheat sa mga ilang bakbakan. Men, tanawan ka na lang muna ngayon sa mga kaganapan dito. So ilan nga lamang yan mga parikoy sa mga kaayaan niyang pangyayaring naganap na pinakita dito sa Boruto Time Skip 2 Blue Vortex Chapter 33 Spoilers. And come on mga parikoy, at tara na nga, umpisa na natin ang talakayan na to. And syempre, take note uli mga parikoy, no? Dahil nga spoilers pa lang ito, ibig sabihin guys, hindi pa ganun ka-accurate yung mga ilang detalye dito at kulang pa nga yung mga panels na pinapakita. So ayun nga mga sir, para nga sa isa sa mga pangunahing panel na pinapakita dito ay ito ngang si Boruto na inaalalayan nga si Sarada habang pinagmamasdan nga nito o tinitignan ang isang matang nagdurugo or ang mga matang lumoloha dahil ang poso ay sawi. De joke lang. So yun nga mga pare ko no, dito nga hinahawakan ni Boruto itong mukha ni Sarada matapos nga kasi na mag-overuse na naman ito sa kanyang Mangekyou Sharingan. At dahil masabi nga din talaga natin na nasa pahamak o nasa critical na condition itong si Sarada, syempre guys, hindi na nga rin malabo mangyari na mukhang dito na nga rin talaga na tuluyang lalabo o mabubulag itong mga mata ni Sarada. Ngunit subalit datapwat ay speaking nga ng pag-overuse at pagkabulag ng mata ni Sarada at habang hawak-hawak nga siya dito ni Boruto, kaalinsabay nga din yan dito nga pinapakita nga din na itong si Himawari ay dali-dali nga rin pumunta sa kanila at sinabi nga nito na hayaan nga daw siya na makita yung mga mata ni Sarada at kaya nga dahil din dyan dali-dali na nga rin dinampi ni Himawari ang kanyang palad dito nga sa uluhan ni Sarada at sinabi nga niya dito na i-fix o aayusin nga daw niya yung mga nasirang blood vessel upang mangyaring huminto nga din daw ang pagdurugo. So yun nga mga pare ko no, kung matatandaan nyo rin, isa na nga rin to sa mga kinontent natin sa mga nagdaan na marahil gagamitin nga talaga nitong ni Himawari itong kanyang healing ability kay Kurama para nga pagalingin itong mga mata ni Sarada sa pag-overuse dito. So yun nga mga pare, nangyari na nga dito. Pinagaling nga talaga ni Himawari ang mga mata ni Sarada. At syempre dahil nga wala si Sarada dito, syempre mga pare ko nabawasan nga yung mga kakana sa mga mamushi at kaya mangyaring dito nga sa kasunod na panel pinapakita ay heto na nga. Pinalilibutan na nga ng pagkarami-raming mamushi itong si Ada at talagang kakanain na nga siya ng mga to. Ngunit subalit datapwat bago pa nga mangyari ang bagay na yan biglang dumating dito si Boruto at isang wasiwas nga ng kanyang katana hiwa-hiwa nga itong mga ulo o katawan ng mga mamushi. Bang! Mamen, ang bilis. Napakabilis nga. Parang kani-kanina lang. Hawak-hawak at nasa tabi pa nga siya ni Sarada. Tapos bigla nga siyang napunta dito sa tabi ni Ada upang tulungan nga ito na muntikan na nga kanain ng mga mamushi. At speaking nga ng mga mamushi, dahil nga sobrang dami nga talaga nito, dito naman sa isang panel ay pinapakita nga na ito nga si Daemon, pagod na nga o kapoy na sa patuloy nga na pakikipagbakbakan dito sa mga mamushi. Sobrang dami kasi mga pare. Halos parang hindi na nga kasi nauubos. Kaya ito si Daemon, kapoy na nga. Pagod ka na, boy. But anyway mga pare ko no, kahit papano naman masabi nga natin na nakakatulong nga din si Daemon kesa naman dito sa isa na wala nga magawa at nakatambay na nga lang dahil nga nag-overheat. Yes mga pare ko, nag-overheat nga si Kawaki sa mga nagdaang chapter na kaya till now nga wala siyang magawa at nakatambay na lang dito at nanonood habang patuloy nga ang bakbakan dito at habulan sa pagitan ng mga Shinju at dito kay Ada at Daemon. Nakaalinsabay nga din yan patuloy pa nga rin ng pag-back up dito ni Boruto kay Ada na unti-unti na nga rin kasi nakakalapit sa kanila. Bang! Tulong-tulong nga lang talaga mga pare ko habang yung isa nga dito nag-overheat at hanggang ngayon wala pa nga din maiambag. Pero yun nga no mga pare ko no, habang patuloy nga mga pangyayaring yan dito naman sa kasunod pinapakita nga ang isang kaaya-ayang pangyayari o ang isang nakakagulat nga nakaganapan at ito nga ang paglitaw or ito nga bigla ang pagsulpot nitong ni Inujin na siyang ikinabigla o kinagulat nga nitong ni Himawari na habang tumatakbo nga itong si Inujin sa kanyang direksyon dito nga sinasabi naman niya kay Himawari na patawad nga daw at mangyaring itong si Himawari na nga lang din daw ang bahala sa kanilang mga ibang kasama. Nakalinsabay naman din yan dito nga sinasabi ni Inujin dito kay Shikadai na mangyaring pahintuin nga daw nila yung mga paggalaw ng mga mamushi na kahit isa nga lang daw sa kanila ay okay na nga daw yon. At kaya nga dahil din dyan dito na nga rin pumorma ng jutsu itong si Inujin na pinwesto na nga agad nito ang kanyang mga kamay habang ginawa naman agad ni Shikadai ang kanyang parte. Napipigilan nga niya ang paggalaw nitong isang mamushi gamit nga itong kanyang technique na shadow paralysis jutsu habang itong technique naman ni Inujin ay inactivate na nga niya na itong ang mind transfer jutsu
issue na ipangtatama o ipangtatarget nga niya dito sa isang mamushi. At kaya nga dahil din sa bagay na yan, nang matagumpay nga na maikas ni Inujin itong technique niya dito nga sa isang mamushi, nangyaring nawalan na nga rin ng malay itong si Inujin. At itong mamushi naman na nakatayo dito, mas lalo nga itong hindi nakagalaw sa kanyang pwesto. At nangyaring itong mga mamushi nga, na mga kasama nga din nito, ay naghintuan na nga rin sa kanilang mga pwesto o nagsitigil o hindi na nga rin gumalaw. Na sinasabi pa nga kasi dito sa POV, na itong mga mamushi nga daw, ay under control na nga daw nitong ni Inujin Yamanaka. At kaya mula nga din dyan, dito nga pinapakita nga din na itong si Inujin na habang nasa loob ng pag-iisip nitong ni Mamushi, kaalinsabay nga din yan, tinawag nga niya dito si Daemon. At sinabi nga niya dito kay Daemon na wasakin nga daw niya ang mata nitong Mamushi na kanyang pinasukan. At kaya nga dahil din dyan, dito naman sa kasunod na panel pinapakita ay heto na nga. Nangyaring tuluyan na nga talaga na nabutas itong mga mata nitong Mamushi na syempre kaalinsabay nga din yan. Nadamay na nga din itong mga mata ni Inujin na nagkabutas-butas na nga din at dumugo. Habang ang ibang mga mata nga din ng mga ilang Mamushi, ganun na nga din ang nangyari na nagkabutas-butas ito o nagkasira-sira. Na kaya nga dahil din sa pangyayaring yan, dito nga napatanong na nga rin itong si Chocho na ano na nga ba daw ang nangyayari? Papaano at bakit nga ba daw nagkaganon? Habang itong si Kawaki ay tulala pa nga rin at tanawan pa nga rin at wala pa nga din magawa. So yun nga mga pare ko dahil nga delikado rin ang lagay dito ni Inujin dahil nga nangyaring nagbanda blessing nga din yung ability niya na kung papaanong binutas nga nila yung mga mata ni Mamushi, ganun nga rin na nangyari dito kay Inujin na kaya maaari nga siyang mamatay kung hindi nga ito maaagapan. Pero dahil nga nandito si Himawari, basically mga pare ko, katulad nga lang din sa ginawa ni Himawari kanina kay Sarada na pinagaling nga nito yung mga mata niya, ganun nga din dito kay Inujin na kaya mangyaring pinapakita na nga din dito na agad-agad nga rin pumunta itong si Himawari na dinampi na nga agad nito ang kanyang mga palad na dito nga pinapakita nga din ang isang kamanghamanghang pangyayari na napakabilis ngang nagawa ni Himawari na muling maibalik at mapagaling itong mga mata ni Inujin. Mamen, instant healing nga ang meron dito sa kanilang grupo na kaya masabi nga din natin na parang useless na nga din dito yung mga medical ninja na kahit yung 100 healing nasosurpass pa nga netong ability ni Himawari sa kanyang pagpapagaling. But anyway mga pare ko, yun nga nabukod nga dyan sa mga ilang Mamushi, pati nga din yung mga ilang Mamushi sa mga ilang paligid. Like dito nga sa bayan ng Konoha, unti-unti na nga din sila naglalaho na nagkakalat na nga ito ng pera-peraso na unti-unti na nga din sila na nagiging abo. Na kaya nga dahil din sa pangyayaring yan, dito nga pinapakita nga rin itong si Delta na kanya nga sinasabi na nagawa na nga ba daw nila, nagtagumpay na nga ba daw sila na matalo ang mga kalaban? Hindi pa nga rin daw kasi talaga niya maintindihan na habang nakadungaw naman sa itaas, nandito naman si Boruto na nakalutang sa ere habang pinagmamasdan nga rin yung mga alikabok or itong mga pira-pirasong mga naging alikabok ni Mamushi. At kaalinsabay naman din yan, ang kasunod naman na panel dito na pinapakita ay ito ang si Bug na pinapakita nga na naging puno. Habang sa puno nga din ito pinapakita nga din dito itong isang claw marks, which means to say mga pare koy, marahil na may something nga o may isang karakter nga dito na lalabas sa mga susunod na chapter. At ayan nga guys ang huling panel dito na pinapakita para sa ating Boruto Time Skip 2 Blue Vortex Chapter 33 spoilers. Napakarami pa ngang mga eksena at mga panel na hindi pa pinapakita o hindi pa nga nabibigyan ng malinaw na salin na kaya yun nga guys ang ating susunod na tatalakayin para nga sa ating full review ng Chapter 33. Hanggang dito na nga muna tayo mga pare koy, maraming salamat sa inyong panonood. Keep safe palagi. Hanggang dito Anime Tagalog Talakayan nagpapaalam.